6:51 AM. Sunday. Okay. So, maayos. Battery. Matagal ko na hindi nagagamit yung DJI camera ko. So, hindi ko malaman kung paano ko set yung sa mic. Bike na ako sayang naman yung oras. So, hello mga ka-e-bike, mag voice over muna ako sa ngayon. Quick update review tayo sa Minal M1 after using it sa real road conditions na meron ako dito. So it has been a week. So unahin natin ang performance. Sa acceleration, like I've said before, ramdam mo agad yung torque niya. Malakas talaga, lalo na kapag fully charged. Mas responsive ang hatak at mas buo ang power delivery. Smooth siya pag sa patag ang daan at very stable ang takbo. Ngayon, pagdating sa battery, may mga observations lang ako based sa experience ko, and I will be very open and very honest with it. Nung na-deliver sa akin itong e-bike na to, nasa around 80% yung charge niya. Then ginamit ko siya hanggang mag 40%, then nag-charge ako. Unfortunately, those first charging na ginawa ko, hindi ko inantay na mag-green. So medyo na-frustrate ako sa battery life at saka sa bilis niya maubos. And then napansin ko nung nag-recharge na naman ako, after mag 40% na naman siya, medyo matagal talaga bago mag-green ang charger kahit 100% display na. So sinigurado ko na talagang hintayin na ma-full ang indicator bago ko gamitin ulit until mag-green talaga yung charger. And from then on, napansin ko mas maganda na ang performance kapag talagang fully charged. Mas consistent ang power niya. So for context, dito kasi ang lugar namin sa may Subic, kung saan mas maraming uphill at downhills. Sa ganitong terrain, natural na mas mabilis ang battery drop kumpara sa mga flat roads, no? May moments din na pag napansin ko nag-iiba ang battery percentage habang paakyat at pabalik ulit kapag patag na. For example, from 80%, mamaya 60%, and then eventually 40% kaagad. And then pagpatag na yung road, back to 60% na naman. Which I understand can happen, depende sa load at sa incline. Kaya for now, minamanage ko lang ang range ko, especially kapag pupunta sa mas matarik na areas. Because ganun talaga eh, yun yung place namin eh. Now let's talk about the brakes naman ng bike. Actually maganda ang kapit niya at responsive ang pagpreno. Safety wise, okay ako doon. Mas noticeable lang talaga yung
hindi mawawala yung squeaking sound na mas lumalakas siya actually over time. Hindi siya nakaka-apekto sa stopping power, pero yun nga lang talaga, very annoying yung ingay ng pag-brake niya, no? I'm not sure pagka naka-hydraulic brakes kung magiging ganun din ang dating or magiging iba or mawawala na yung squeaking sound pagka naka-hydraulic brakes. Kasi itong sa akin naka-mechanical lang eh. So, yeah. Unfortunately, yung mga trusted mechanics ng e-bikes, kung meron man dito sa area namin, is outside dito sa kung saan ako nakatira. Bababa pa ako ng Olongapo. I think kailangan ko magpa-schedule ng time at saka mag-call first appointment para ma-check nila na properly. Actually, normal maintenance concern lang naman siya. But one thing that I've noticed is yung talagang hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung ingay is try to imagine this. May microphone, tapos yung microphone idinikit mo sa loudspeaker. Parang bakal sa bakal. Ganon yung ingay na sobrang sakit sa tenga. And I've been trying to search for it kung saan siya nagmumula. Parang bakal sa bakal, pero hindi ko makita. Hindi naman kasi ako talaga maalam sa bike, no? Like I've said, it has been a long time na hindi naman talaga ako nagbabike. So, and I don't pretend na maalam ako sa bike. So, I would really need to have it checked sa e-bike mechanics somewhere in Olongapo. Hopefully, meron talagang mapuntahan. Patat ko. 38 kilometers per hour, 29, 30. Patat kasi to sa kapababa na. So, let's talk about the mid-suspension naman. Naka-full suspension tong e-bike na to eh, so which is good. The front suspension itself, sobrang swabe siya, okay siya. Now, pagdating sa middle suspension niya, doon ako medyo nagkaroon ng challenging experience. Well, pagdating sa smooth roads, stable at controlled ang ride niya, no? Masarap. Sa uneven roads, medyo malubak ng konti, doon na pumapasok, medyo firm ang suspension setup niya. Actually, initially, I was expecting na, na magsa-soften siya pag nag-break-in period. Parang sa kotse, di ba? May break-in period tayong tinatawag. And then eventually, magiging okay na yung ride, smooth, especially. Pero sa middle suspension nitong e-bike, medyo parang ganun na talaga siguro ang tuning niya. So medyo, for me on my own experience, medyo hindi ganun kakomportable para sa akin. Especially when I'm doing long rides sa e-bike. Pero siguro masasabi ko, depende na lang siguro din ito sa riding preference ng bawat isa. Your riding preference might be different from mine. Kung gusto mo na mas sporty at firm ang feel, definitely okay sa'yo to. Kung comfort ang priority mo, gaya ko, medyo mararamdaman mo lang talaga ang pet mo. May giging challenging sa'yo, lalo na kung medyo malubak yung kalsadang, tatakbuhin ng e-bike mo. Now, overall thoughts, from my previous video, dati 5 ang personal observations ko, if you would remember. Ngayon 3 na lang, kasi yung 2 hindi na mababago yun. Number 1 is yung height at weight. Actually part na talaga ng design niya yun eh. So mataas talaga yung e-bike na to at mabigat talaga siya. Pero kapalit nun is stability at solid build. Yung feel talaga niya. Sa tamang terrain at sa tamang expectation, may enjoy mo ang Minal M1. I'm pretty much sure mas may enjoy nyo kung Minal M1 Pro ang kukunin nyo. Kasi yun na yung kumbaga top of the line nila sa Minal M1. Now, hindi siya perfect, I would say. Pero maayos ang performance niya, lalo na kapag fully charged. Antayin nyo lang mag-green yung charger just to make sure. And suited sa riding environment mo.
Kanya-kanya tayo ng environment eh. So, dito sa lugar namin, hindi ko na mababago yan. Marami talagang uphills and downhills. But luckily, okay naman yung paved roads namin dito. Hindi naman siya sobrang malubak. Bihira nga lang ang lubak dito. Pero yun nga lang talaga. Mabilis makakaubos talaga ng battery kasi ang daming uphills na meron dito sa place namin. So, ayun. And at the end of the day, sinashare ko lang tong personal experience ko dito sa area namin. Iba pa rin ang magiging experience ninyo or bawat isa sa atin. Depende sa location at riding style natin, no? So, salamat sa panonood and always ride safe. Dito ko natatapusin yung voiceover ko. And then, this will be a very long video because long ride talaga ako for today. Just to test the battery etc of the e-bike, but not only that, but yun nga, maging yung lakas ng motor niya. So mamaya makikita nyo yung mga steep uphills na ginawa ko and my side comments to it as well. So enjoy the video and thank you so much. Cheers. Ako ng tao sa paligid. Pagod pa sila na. Nang ayaw ko dito. Mga aso. Yan. Aso na yun. Hindi nakatali. Nakadayaan lang na. Nakaalpas. Ano na mga ako. Against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast. I can lose, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been through hell, I never got any 5.4 kilometers. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. The consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. Sana walang asong ligaw dito. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Drink your irresponsible. Wala pa sa mga. It's possible if you just believe. First lang sa mga pasok dito. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.
Okay. Malabas niya. Ipon. Okay. Got it. Gusto yung tindahan. Yung isa namin convenience store. Stop stopper. Sarado pa sa ngayon. Okay, it's just 7. Lang yata 7:30. Alright. First time ko nakapasok doon sa street na yan. I need to set it sa number 5. Kasi pa-akin to eh. Pamaalangan na ako. Bibilis na sasakyan. Buti na lang, walang dumadaan. Kasi nasasakyan dito eh. Ayan. Pababa kasi eh. Sarap. 16.6 kilometers per hour. Ganda talaga ng view. Unfortunately, I don't know what happened to JP Brad. Ang ganda, ang ganda. Ganda ako dyan sa kulay. Sarap. Okay, wala sa likod. Tatawid na ako. Maramdaman yung pedal. Okay. Tayo. Alright. Lord. Saan playground dito? Yeah, ito rin nakakit yan. Ganda nang napasok mo na laban na yun. Sky Maverick. 10 years na ako dito. Hindi ko pa napapasyal eh. Cambio. I'm staying at Pedal Assist number 5, my favorite spot here. $17.2 kph. Nagkaroon ng improvement, pero mas naging pa talaga after full charge ng din siya. Ito lang siya patag na. So down to Pedal Assist. Ito talaga chill ride. Nag-ride ka talaga.
ano, sa yung kalsada, so yung kalsada. Sarap sana ako nag-jamming sa pwedeng maka-jamming sa ano, babay. Tatapos na alam mo, playground na lang pala yung task na yan. At pala yung walang dito. Yan. Kahit taga isang lugar ka at ilang taong ka natin sa lugar mo, hindi naman hindi ka nagkakala within that visit. Dahil talagang ma-appreciate na maganda yung lugar. Target ko. Exercise. Ang dami playground dito. Dito may sabi sila mga kapatid. Kaso ito game na kasi na upload na dito. Ang inside stage paikot na dito mga ito. Ang aso. Saan ko din? Ang meron dito. Ang mahaba sa swordfish. Ano walang aso nito? Patutang lang yung aso nito. Balik na tayo. Sama ng tingin sa aso. Aso nito. Balik tayo. Tayo laki. Aso. Please. Ano ba nandito? Pag na asang dilaw, ganda. Ang bahay nito. Still number 3 sa Pedalasis. Mini pool. Backyard mini pool pa sila. Bakul. Sarap. Ito, paket na to. Number 5.
From 80% kanina, now down to 60%. Wala, ganun talaga. Malakas talaga eh. Oh, dagdag na ito. Mga friendly naman kahit ikaw. Mga aso dito eh. Lalaki eh. Practice ako ng ano eh. Pindot-pindot ng right or left. Kaso ano, pindot na. Ano napansin mo? Ah, sarap. Madalas is 3. Napanood ako ng expats. Nagtag dito siya sa West. He seems, ano, how do I say? He seems, not that impressed. So with you. Because, totoo naman yung sinabi din niya. It's expensive to live here. Compared sa other cities sa Philippines. Sarap. Ito na. Sikat na ang araw. Tama ko niya, pero lamig pa rin. Mamaya sarap. Ayun lang. Kaya mo sa sarap at tapos 60% battle. %100% yesterday. Pero naka-8 kilometers na ako kagabi kahapon. Hindi na ako nakapag-bike ng gabi. Pinamad na. Sobrang dami na nakain. Sabi doon sa nabasa ko, work with independent travel most of the time. Because, what do you call this? If you do that, mabilis daw masisira yung motor.
Ito, literal na liwak na yung burbulo. Sa likod tayo sa sikat ng araw, sakit sa mata. My God, wearing shades. Ano siya? Ang silaw pa rin. Madami ng tao dito. Lalakad na yung mga pets nila. Dogs. Stop. I think sa buong biyahe ko na to, isang sasakyan lang. Wala talaga ito makakasabay na sasakyan sa kalsada. Kaya sarap mag-bike. Balik tayo sa sunod ko. Malakas na yung ano. Tunog. Hindi ako natatawad sa mga naririnig kong kumakalansing dito sa bike natin. Hindi ko alam kung masusundahan pa ako. Narinig talaga siya. Makalansing. Ay ko. Hindi ko kaya dito. Bumaba sa CBD. But the problem is battery life. Ito na battery pa rin. Kasi sa mga kayatan dito, kailangan nakapipe talaga. Siguro kung mga early 30s ako, kaya pa pa na Klak, 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 klak. Ayaw. Nasa concert na yun. Talaga. Enjoyable ride, pero hindi na nakakasira ng joy pag-ride. Yung balancing nito, problema hindi pa man din ako mabutig. Hindi ako makabutig sa mga wow, Michelle. Ano?
Nakakaraw. Ano? Ano? Saan ito galing? It's... Ano talaga ito? Ayaw muna ako sa kanya ng bungkol. Tingnan sa tayo. Subukan natin yung medyo steep. Pero mahabang pababa. Subukan natin. Sana wala dumadaan na sasakyan pa rin. Time is it? 7:33 a.m. Yun ang ayaw ko dito. Tapos 40 minutes na si ate doon sa ano. Almost an hour na siya nag-aantay sa bus stop. Pero ngayon walang bus na dumadaan. Yan ang bad trip talaga sa lugar namin. Saka, eto na. Sobrang pababa na to. Very steep. So imagine, pagka balik ako dito, taas na dito. Subukan natin. Mamaya. Mamaya. Ha? Sobra yan. So, bumaba ako ng sili. Parang galit na rin yung kalsada. Hindi na natin yan. Natin. Kung wala akong sasakayan o at yan, kotse na. Set natin sa 5. Yan na. Ito na. Dito na magkakaalaman. Okay. Yun na ang bad trip. Masalubong yun. Sigat ng araw pala dito. So nakita sa camera ko. Sa ano. Yeah, very steep siya. So paakot to. 26 kilometers per hour. Mabigat na. Iba natin. Cambio. Cambio. Cambio ulit. Cambio ulit. Pedal assist number 5. 15 kilometers per hour. Cambio ulit. Bigat. Pinakasagat na cambio. 14 kilometers per hour. Sagad na yung cambio ko. At nasa pedal assist number 5. Yan. Ito. Konting patag. 20 kilometers per hour. Kaya. Makakababa ako ng CBD nito. Gawit dila nga lang. Ayan na. Akit na talaga to. Kilometers an hour. Sagad na yung cambio ko. Sakit na ng legs ko. Malapit na talaga ako mag-senior citizen. 12 kilometers an hour. First time ko hinihingal. Ayan na. Ayan na. Malapit na. Ayan na. Finally. Ayan. Finally.
Ay, sarap ng buhay. Medyo pumatag na. Doon pa rin si ate. Tama naman. Ayun na. Alas wala na ako. Bakit? Madalas is number 5 na siya. Parang nawala yung battery ko. Tatal ko muna. Masakit eh. Oh, nahirapan yung ano. Minig yata yung... Ayun na, 40% na lang yung battery ko. 40% na lang yung battery ko. Ah, grabe. %40 battery. Ah, balik sa 60% yung battery. Nag-surge. Hihingi talaga niya. Pero number 5 pa rin ako. Kaya ako papalit. Bakit kasi ang pakayat eh. Ayun o. Ayan. Hindi ko alam kung saan nagagaling. Oh, lakas ang hingi. Gas brakes ba ito? Not sure kung sa brakes. Pero hindi naman. Oh, ngayon wala. Kasi nagtatamang bakal sa bakal. Hindi nakakabati. Basketball court natin. Yung maximum talaga sa basketball natin. Ini talaga niya. Problema lang dito sa lugar namin, mukhang wala akong makita sa online na reputable o recommended na reputable na bike shops na meron mga mechanic na bisikleta. Okay, naman. PM sa kanila. Lahat ng ito, yung pagkapapingan na siya. Yung bike mo, iwas ko pa naman yung hila. Ito na sa number 3 na, kasi na to. Luma ko lang muna. Lak. Mga ko ating tumatama niya. Silip ko naman yung gulong. Wala naman. Saan nagagaling yung tingin? Lak. Nakakaroon.
Ayan o. Klak, 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 klak. Paisipin yung susi ko. Hindi susi. Sabi mo talaga. Wala naman siya. Ayan, balik na naman siya. Sa puwet. So, 52 minutes na ako ng bike. Hour-long ride. And naka 16.2 kilometers ako. Palos. Kasi nagtigil-tigil na pala ako. Tigil ako kanina. Anxiety, I need my space, I need my privacy, I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn into a person. All our minds and put the work in, we got some work, man. Thank you guys so much. Mahina yung hatak mo. Bigla sa mga lakas. Thank you, Lord. It's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. Fall season. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop off fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard. I'm hiding every card. A royal flush of left. You never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad. I'ma be something that